Yo, good morning mga kabro. What's up, what's up? Welcome ulit sa ating video. Yan. Ito na yung paligid natin, malamig. Kagigising lang natin, no? At mamaya, papainit tayo. Medyo sumakit yung katawan ko kagabi. Kahit ngayon, masakit. Siyempre, nabigla rin yung katawan ko. Matagal din ako hindi punching bag eh. Taon na siguro eh, baka nasa mga 10 years na siguro kasi yung kalakasan ko ng ganito, kasagsagan ko sa ganito nung college pa ako eh. Nung pagka-graduate, wala na masyadong time sa ganito. Buti nga medyo pa yung mga natin eh. Hey! Nakaw! Pa yung mga tawag doon? Yung mga joints natin medyo flexible pa rin hanggang ngayon kahit na may edad na tayo. Hindi na kagaya nung kabataan natin, edad tayo ng 20s, mga ganon. Talagang para tayong goma, flexible tayo. Pero ngayon, kahit medyo may edad na, 30 plus na tayo, pero okay pa naman yung mga natin. Flexible natin sa katawan, pagiging flexible natin, okay pa rin naman. Lalo ngayon, meron ng punching bag. Mawa-warm up na naman tayo lagi niyan. Yung talagang hilig ko eh. Ilang libangan ko talaga noon pa. Kahit nung nag-aaral ako ng college. Itong talaga, hobby ko talaga. Punching bag, yung mga ganyan. Kasi, nung college kasi ako mga kabro, varsity ako, di naman sa varsity player din kasi ako noon sa taekwondo. Taekwondo yung sports ko noon. Kaya mahilig ako sa punching bag talaga. Matagal lang talagang matagal lang na stop kasi nga nung pagka-graduate ng college, wala na, trabaho na, puro trabaho na nasa isip. Wala na yung ganyan-ganyan. Ngayon, parang nabuhayan ako ng bumalik yung dati kong hilig sa yan, pagsisipa-sipa, yan. Yan kasi yung talagang libangan ko nun. May sarili ako dating punching bag dati sa probinsya. Kaya nung nagkaroon dito ng punching bag, parang nabuhayan yung nabuhay yung loob ko, yung katauhan ko na magsisipa-sipa ulit. Yung talaga kasi yung hilig ko eh. Kaya hindi ako masyado mahilig sa mga naman ako sa mga sports, basketball, mga ganyan. Pero talagang pinaka number 1 na kina-adikan ko nung college ako. So shoutout pala sa lahat ng mga member pala ng Picadio dyan sa Pilipinas, syempre lalo dyan sa Gonzaga. Shoutout sa inyo mga kabrad. Ayan. Ngayon, papain ulit tayo, lalo ngayon malamig ulit. Medyo sumakit talaga yung mga hita ko. Yung kamao ko medyo parang namaga eh. Tingnan nyo. Kita niyo yan. Namamaga siya. Yan, di ba? Kita niyo yung kasi dati nung college ako talagang yan. Busog yan. Kasi meron akong makiwara. Yung tinatawag namin makiwara. Talagang sinusuntok mo yung tabla yun eh. Sinusuntok mo yun para tumigas yung mga kamao mo. Para pagka napatrouble ka talagang totoong trouble na laban talaga sa buhay. Yung suntukan, kumbaga ganun. Yung kamay mo, hindi masasaktan. Kasi punching bag, matigas yan eh. Matigas ang punching bag eh. Lalo yung makiwara. Di lalo na pagkatao. Sa tao mo na isuntok yan, talagang may kalalagyan yung tatamaan. Kasi malambot na yung katawan ng tao eh. Tsaka pinag-aralan naman namin din dyan yung mga vital points ng tao. Kung saan yung kahinaan ng tao. Kaya yun, mahirap din kasi talaga. Mahirap din na meron kang alam sa mga ganyan. Kasi dapat, pag kami alam ko sa mga ganyan, mahaba pasensya mo. Hindi yung mainitin ulo mo. Huwag lang aabuso syempre. Kung inaabuso ka naman na, talagang grabe na yung ginagawa sa'yo, di ba? Patikman mo. Para madala, ganun lang yun. Pero pag yung mga ordinaryong lang naman, yung mga lang, ikaw na magpapasensya talaga pag kami alam ka. Kaya meron kaming kasabihan eh.
may kasabihan kami na di bali ng samahan ng sundalo kaysa samahan ng musiko. Diba? Ibig sabihin nun, kung sundalo ang sasama sa'yo, sundalo magiging escort mo, ang diretso mo sa kulungan, di ba? Kaysa naman musiko ang magiging ano mo, sasamahan ka ng musiko, saan ang hatid sa'yo? Siyempre sa sementeryo, kasi patay ka na eh. Hahatid ka na ng mga musiko eh, sa huling hantungan mo eh. Kaya yun ang pinakamoto namin. Di bali na samahan ng sundalo kaysa samahan ng musiko. Di bali na kami yung makadisgrasya kaysa kami ang madisgrasya. Pero hindi naman namin ginagamit yan sa ano. Kumbaga, in case lang, case to case lang naman, halimbawa, nagipit ka na talaga, talagang gusto ko nang patayin, gusto ka nang ano talaga nung kaaway mo, may magagamit ka, may self defense ka na, may kumbaga may hingang ka ng tulong, pwede mo nang gamitin yung alam mo para mailigtas yung sarili mo. Syempre yun lang, kaya napakahirap din talaga ng may alam ka rin, kasi hindi basta-basta gumalaw, kasi minsan nakaprogram na sa katawan namin yan eh, nakaprogram na sa katawan namin yung mga ano ba, yung mga moves. Kumbaga, oras na pumitik kami, hindi na namin mapigilan eh. Kumbaga, baka mamaya mabigyan namin ng ano, talagang delikadong galaw, o kaya yung mga pamatay na galaw. Delikado. Baka mamaya madisgrasya talaga namin yung tao, kasi kami, mahaba pasyensya namin. Hindi namin pinapatulan yung mga ganyan-ganyang ano lang, mga wala namang kwentang biro-biroan lang. Huwag lang aabuso talaga. Tapos, saka pag pumitik kami, talaga pag tumira kami dapat, may kalalagyan yung titirahin namin. Halimbawa, kung hindi man siya mabaldado, yun nga, kailangan, talagang ano na, kung hindi siya baldado, o kaya diretso sa sementeryo, yun lang yun. Kaya dapat mahaba ang pasyensya mo pag may alam ka. Kasi nga, hindi inaano yan. Siyempre, minsan kasi may mga taong abusado, mga masyadong magagaling, masyadong ang taas ng tingin sa sarili, dahil maliit ka, mamalitin ka. Yun lang naman, sa akin lang naman, ako mahaba pasyensya ko. Wag lang talaga akong aanuin. Wag lang talaga pipitikin yung ilong ko. Dahil pagka pinitik mo ilong ko, magkakaalaman tayo. Yun lang, siyempre, lalaki tayo eh. Hindi naman tayo papayag na ano-anuin ka lang, abuso-abusuin ka lang. Kasi sabi mo malaki sila. Di ba tayo takot sa malalaki? Pare-pares lang naman yan. Pare-pares lang naman, dalawa kamay, di ba? Dalawa paa. Ang kalamangan lang natin siguro, meron tayo kahit papanong nalalaman kahit konti. Yun lang. Hindi ko man sinasabi to para magyabang, no? Kumbaga, sinashare ko lang din sa mga kagaya ko rin na may alam din. Alam nila yan na napakahirap ng may alam ka rin, kasi dapat mahaba nga pasyensya mo. Mahaba buntot mo, hindi ka masyadong pumapatol sa mga asaran, mga ganyan. Tsaka mo lang gagamitin yan pagka talagang gipit na gipit ka na. Talagang iba na yung intention sa'yo, papatayin ka na, ganon. O kaya yung mahal mo sa buhay, makikita mo na naabuso na, ganon. Yan siguro pwede. Ano lang naman yun eh. So yan mga kabro, no? Ay, malamig ngayon dito. Maganda na rin, kahit papano, nailipat na namin yung mga alaga naming aso doon. Meron na silang may bahay na sila doon. At wala na sila dito sa terrace. Nagagamit na namin tong terrace, di ba? Pwede na namin siyang gawing tambayan. Okay, yung sasakyan natin kahapon ni-start ko. Buti naman kasi na-low-bat siya. Matagal siyang ginagamit. Ilang buwan, 3 buwan yata hindi ko nagamit tong sasakyan natin. Buti na lang, yun, na-charge ko sa kahapon, napag-start ko na. Siguro, ito muna gagamitin ko ulit pang farm. Itong kotse natin para ma-warm up naman yung battery niya. Para makapahinga naman yung Pajero kahit pa paano. Alright, mga kabro, yan lang na. Kakagising lang natin. Yung paligid namin na makulimlim. Hindi pa naman natuyo yung sampay ko kahapon. Kasi medyo late na tayo nagsampay, mga alas 3. Nung bandang alas 4 na alas 5, medyo malamig na yung hangin.
Hindi siya natuyo. Yan ako muna. Yeah. Alright. Ito lang ako sa terrace muna. Wala ako tatambay. Masarap tumambay dito. Ay. Ay. Okay. Yan tayo na. Okay. Alright. Kape-kape. Kape tayo mga kabro. Tayo maganda yung ano natin. Maliwanag. Ganda yung ating background. Punching bag. Yun. Okay. Matagal tayo hindi nag-upload ng video natin. Kasi nga, ang dami nating naasikaso. Kape. Ang dami tayong naasikaso ngayon. Kaya medyo busy. Pagka naayos na siguro lahat, pagka nasettle na lahat ng mga pinagkakabalahan natin, siguro, back to ulit tayo. Balik na tayo sa pag-video ulit. Mga daily, mga raw vlog lang. Mga araw-araw na ginagawa natin, lalo pagka umaalis tayo. Na-trip ko lang ngayon mag-video. Total na umpisahan ko na ulit. Yan. Namiss ko rin siyempre yung natin. Yung YouTube channel natin, matagal na tayong hindi nag-upload dyan. Kaya shout out sa lahat-lahat, no? Hindi na rin ako masyado nakakapag-comment sa mga nagko-comment. Ako na masyado nakaka-reply. Pasensya na mga kabro. Ay, saka. Ito lang ang buhay namin dito sa Australia pagka day off. Pag wala kang libangan kasi dito talaga, boring ka. Okay, kung nasa city ka, malapit ka sa city, marami kang mapupuntahan, mapapasyalan ng mga, malapit sa mall. Kaya lang, magastos naman. Masyadong magastos pagka nasa city ka. Kami dito kasi dito kami sa countryside. Kaya, ang libangan lang talaga dito, kundi fishing. Ayan, fishing, ano pa ba? Ayan, movie marathon. Manood ka lang ng manood. Siyempre, may inip ka rin. Kaya nung dumating tong punching bag, nagkaroon kami ng punching bag dito, nagkaroon ako ng libangan ulit. Durado yan. Kasi maganda na yung pagkakakabit. Ayan, shout out kay Lando pala sa paggawa ulit ng punching bag. Okay na. Siguro sa unang araw ko pala naman kasi kahapon, nagsipa-sipa tayo dyan. Talagang, biruin mo, 2009? 2009 yung huling ko dyan eh. 2009. Anong year na ngayon? 2024. 13 years na, di ba? Hindi lang. 2010. Magpi-15 years na pala. Almost 15 years na hindi na tayo nakakasipa ng punching bag. Puro trabaho na lang, ganun. Yun lang. Pero nakakapag naman tayo. Yung calisthenics, warm up, yung mga ganun. Yung alam naman natin na calisthenics, exercise, para kahit pa paano, yung mga joints natin, yung mga balakang-balakang, hindi masyadong mag-lock. Parang ganun. Nakakala mo sumipa. Sindayang baka sa paligid. Flexible pa rin. Right lang mga kabro.